Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao'y matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha ng di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong yon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pakibati ho ang bawat isa, Happy New Year. O ayan, nilampasan na ho natin ang Pasko. Bagong taon na agad, para walang gastos. Ang kalendaryo pong liturhikal ng simbahan ay nagsisimula ng bagong taon. At ang hudyat nito ay sa pagdiriwang ng unang linggo ng Advento. At ang Advento ay kangangahulugang Adventus, pagdating. Sasabihin nyo, paulit-ulit lang naman, ang kalendaryo ng simbahan. Totoo po. We called it cycle. At kapag sinabing cycle, paikot-ikot lang. But what differentiates the calendar of the church? It is a cycle, but it is a spiral. Paano ho naikot yung spiral? Habang umiikot, nataas. At habang nataas sa spiral, sa kalendaryo ng simbahan, anong nangyayari? Higit sana nating nakikilala ang Diyos, higit sana nating minamahal ang Diyos, at higit sana nating nasusunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. That is the beauty and goodness of our liturgical calendar. It is a cycle, but it is a spiral, making us grow in our knowledge with God. God becomes so dear to us, and we learn how to love Him more. And out of that love, we wanted to follow Him closely in our everyday life. Kaya huwag nating iwawagit sa ating isip, cycle. Pero as we go around, we are in a spiral, making ourselves much more closer to God if we really take seriously the cycle of the liturgical year. Yung iba hong cycle na ginagawa natin pag ganoon. Kaya ano ang kinahihinatnan? Nabubuwang, nababaliw. Sana ho ang cycle nyo hindi ganon. Ang cycle natin palago, payabong at paunlad sa ugnay at pagkakilala natin sa ating Panginoon. Yun po yung una. Can we examine ourselves? Pang-ilang advento ko na ba ito sa aking buhay? And if I have reached
So many Advent in my life. How do I grow in my knowledge, in my love, and in my relationship to Him? Do I follow Him much more closely in this year of my life? Sapagkat kung hindi nagiging spiral ang ating buhay pananampalataya. It becomes merely a cycle but does not have any movement in growing up in our relationship with God. Kaya magandang tanungin, pang ilang liturgical calendar o Advento na meron kang dinanas sa iyong buhay. At sana habang dumadami ito, higit na lumalapit ang pagsunod natin, higit na nating iniibig pa ang Diyos sa ating buhay, sapagkat lalo natin siyang nakikilala sa araw-araw nating pag-iral. Pangalawa, sa unang linggo ng Advento, ang pinagtutuunan ng pansin ay pagdating. Advent is divided in two parts. The first two Sunday of Advent pertains on the second coming of Jesus. Na alam nating ang mundo ay may katapusan. Yun ang katotohanan. Pero merong hindi tayo alam. Ano yun? Hindi natin alam kung kailan matatapos ito. And that is something that is really uncertain among us. But the second part of Advent pertains on the memory of the coming of Jesus, of the first coming of Jesus. At ano yun? Ang unang Pasko. Kaya po itong unang 2 linggo, hindi pa tayo aawit ng Christmas song. Sa unang 2 linggo, hindi pa pwedeng mamasko. Sapagkat ang usapin ng unang pagdating ni Jesus, ang unang Kapaskuhan, ay pagninilaya natin sa ika-3 at ika-4 na linggo ng Advento. What we are reflecting on the first 2 Sundays is the second coming of Jesus, which will be the end of times. Alam natin ito'y mangyayari, pero hindi natin alam kung kailan. May bagay tayong alam, pero alam din natin may bagay tayong hindi alam. At kung hindi natin alam ang bagay na mangyayari, ano ang sinasabi ng Ebanghelyo? Tulad ng panahon ni Noe, anong naganap? Inanyayahan ng Diyos ang sangkatauhan na magbalik loob at magbagong buhay. Dininig ba ito ng mga tao? Hindi. Sa halip, sila'y nagpatuloy sa kanilang pag-iinom, pag-aasawa, gayon din ang mga kasiyahan, ang kabusugan. Subalit hindi pinakinggan ang paanyaya ng Diyos na magbalik loob sa Kanya hanggang dumating ang malaking baha. At dooy nawaksi at nasira ang lahat, maliban sa pamilya ni Noah, kasama ang ibang mga hayop na kasama nila sa arko na yaon. Ano pong pinabibabati dito sa atin? That at the end of times, God comes in the ordinariness of our day-to-day life. Sa ordinaryo at pang-araw-araw nating pinagkakaabalahan, ang Diyos dumarating at nag-aanyaya sa atin na pumasok tayo sa Kanyang buhay, sa Kanyang tahanan, patuloyin natin ang Diyos sa ating katauhan. Ang tanong, nababanaag at ba naririnig natin
ang kanyang tinig na nag-aanyaya sa atin. Ikalawa, dumudulog pa tayo tumutugon sa paanyayan niya. Kaya inaanyayahan tayo, do not allow the day to end without reflecting, how did God revealed Himself to me? Paano ko nakadaumpalad ang Diyos sa kaordinaryohan ng pang-araw-araw kong pamumuhay? Hindi lang sa mabubuting gawa, kundi maging sa ating mga nagawang kasalanan na tinalikuran natin ang Diyos dahil hindi natin tinugon ang mabuting paanyaya niyang ituwid ang ating pag-uugali, katauhan at pakikitungo sa kapwa. If we grow in familiarity in recognizing God's coming every day, there is no reason for us to be afraid on His second coming. We become familiar, and such kind of familiarity will not make us afraid. Just like in the first reading we heard na ang pagdating ng Panginoon ay magbibigay at magdudulot sa atin ng kaliwanagan. Sino ang matatakot sa liwanag ng Diyos? Yung taong nagtatago't nagkukubli sa dilim. Those people who hide their sin or evil ways or evil in the darkness are the one who will be afraid of the light. Kaya ang larawan ng unang pagbasa, ang pagdating ng Panginoon ay magtulad ng liwanag. At ang taong nabubuhay sa kaliwanagan, hindi matatakot at mangangamba sa kanyang muling pagbabalik. Sino ang matatakot sa liwanag? Yung nabubuhay sa dilim. Kaya yun yung ikalawang paalala, try to examine ourselves. Are we living in darkness that makes us hide to the light of God? Or are we trying to live in His light so that when He comes, we will no longer be afraid to welcome the light and rejoice on His second coming? Kaya ano pong paanyaya sa ikalawang pagbasa ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma? Mamuhay na kayong marangal. Huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagpapasya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan, sa inggitan. Ang Panginoon ang paghariin nyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa ito. Nangangahulugan, if we are living in the light of Christ, we will shun away all these evil ways. And if God is the light of our lives every day, on His second coming, it is not something that we need to be afraid, but rather find ourselves rejoicing in welcoming the light of our life. Kaya po sa pagpapalit ng kalendaryo ng simbahan, God is giving us a fresh start, a new beginning. Let us take this opportunity na binibigyan ulit tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Talikuran ang madilim nating buhay, balot ng kasalanan, at magsimula muli upang paghariin ng liwanag sa ating katauhan. Nang sa gayon, sa muling pagbabalik ng Panginoon, hindi takot at pangamba, kundi kaliwanagan tulad ng mukhang ito, ang ating makikita at lagi nating ikasisiya. Nawa ganito ang diwa ng pagtanggap natin sa kanyang muling pagbabalik.
hindi takot at pangamba, kundi galak at saya, sapagkat araw-araw naman ang liwanag niya ay ating tinatanggap sa ating buhay pananampalataya, at unti-unti hayaan nating puksain ng Diyos ang kadiliman sa ating katauhan, ang kadiliman sa ating kapaligiran, at sa munti nating kaparaanan maging daan ng pagliliwanag sa liku-liko at dituwid na pamumuhay. Nawa ang pagsimula ng bagong taong ito ay maging daan ng bagong simula sa ating pagkatao. So sa December 8 po, araw ng Lunes, ay holiday of obligation. Kaya po ang ating mga misay sa ganap na ika-6 ng umaga, ika-9 ng umaga, ika-4 at kalahati ng hapon, at ika-6 ng gabi. Yun po ay sa susunod pang Lunes. Kaya ipinagbibigay kaalaman po na ito po'y Sunday or holiday of obligation. Kaya po inaasahan tayong mga Katoliko ay sisimba. Pangalawa po, tumawag na ho yung supplier ng WPC at sabi niyang nasa pier na daw po yung container van ng ating order, and anytime on the second week of December, maide-deliver po yung ating gagamiting kesame. Kaya ngayon pa lang ho, nag-iipon na tayo. Ang balanse po natin doon ay 535,100 pesos. Yun po ang 50% nakapupunuan ng ating order na WPC para sa kabuuan ng ating kesame. And once it arrive, di pakakabit na ho natin. At while waiting, yung mga kesame ho sa dalawang tabi ay ikinakabit na natin dahil hard deflex lang naman ang ating ginagamit sa kesame sa dalawang tabi na hiningi natin mula sa Gawad Kalinga na makikita nyong nakatambak sa tagiliran ng ating simbahan. So namamaximize na ho natin yung hiningi nating hard deflex. Hindi na ho natin binayaran yan, kundi kusang loob na ibinigay. Yun nga lang ho, sinaga nating hakutin, at ngayon napapakinabangan na sa tagiliran at yung mga tambol na ikinakasa natin sa ating kesame. We are trying to cut the cost as much as possible so that all wastage will be prevented, na hindi natin maaksaya, sapagkat alam ko ang inyong iniaambag is a hard-earned money na ibinibigay at pinagkakatiwala sa simbahan. Kaya po in that effect, patuloy ho kaming nananawagan, and upon building up yung 535,000 pesos and 100 ay kailangan po nating buuin kapag dumating na ho yung WPC, may obligasyon ho tayong bayaran ito. Kaya paalala po yung patuloy nating pagpatronize sa Santuario de San Roque Columbarium. Tapos na po ang tiles. So pipinturahan na lang po at lalagyan ng glass ang mga nicho, at pwede na po itong ma-occupy ng mga nakapark doon sa phase 2. Pangalawa ho, we will spread solicitation letters, adopt a square meter of our ceiling. In that effect, makakalikom ho tayo ng pondo para sa kapupunuan ng 50% na obligasyon natin sa pagde-deliver. Kaya patuloy ho tayong nananawagan sa bukas loob na pagbabahagi at pagbibigay para ang kaganapan ng pangarap nating bahay dalanginan ay unti-unti nang nagkakaroon ng kaganapan. Lastly, as a takeaway from the readings, we are invited to take seriously our faith and take this Advent season as a very good start to renew once again our commitment in getting to know God, in loving Him more dearly, and hopefully follow Him more closely. Samantalahin natin ang pagsimula ng bagong taon
upang higit pang palalimin ang ugnayan natin sa Panginoon, upang ang kanyang liwanag ay mapasa atin. At kung dumating man siya anong oras sa ating buhay, hindi takot ang ating panghahawakan, kundi kagalakan, sapagkat ang dulot ng Diyos na ito ay kaliwanagan. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming makapangyarihan, ang bugtong na anak na naparito no't hinihintay naming bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspo sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakilang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia. Humayo kayo't walhati ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pamumuhay. Salamat sa Diyos.